Magandang araw! Sa video na ito ay ating pag-uusapan ng isang kakaibang kwento na magpapataas ng inyong kuryosidad, at tila mag-iiwan ng katanungan kung ito ba talaga ay totoong nangyari. Isipin mo na may isang tao na namumuhay sa dalawang magkaibang klase ng buhay. Ang isa ay bilang natural na siya, at ang isa naman ay bilang isang tao na matagal nang pumanaw. Paano kung pumasok ka sa isang opisina ng gobyerno at makita mo ang isang matandang babae na tila may kakaiba sa kanya? Ang nasabing babae ay nakasuot ng wig, makapal ang kanyang make-up at ang boses niya ay may kung anong mali. At hindi alam ng mga tao sa paligid na ang babaeng ito ay isang huwad at nagbabalat kayo lamang sa isang katauhang matagal ng patay. Ito ay totoong kwento ng isang lalaki na nagpanggap para manlinlang at magnakaw ng benepisyo mula sa gobyerno. Sa New York City, si Thomas Parkin ay gumawa ng hindi pangkaraniwang hakbang para magpanggap bilang kanyang yumaong ina, namuhay sa ilalim ng kanyang pangalan, nakinabang sa kanyang mga benepisyo, at hiniram pa ang kanyang buong pagkatao. Ito ang nakakakilabot na kwento ng panlilinlang, ang desperadong pagkapit ng isang lalaki sa kanyang nakaraan, at ang nakakagulat na pagkabunyag ng isang panloloko na tumagal ng 6 na taon. Ito ang nakakagulat na kaso ni Thomas Parkin ng New York, isang anak na desperadong kumapit sa buhay ng kanyang namayapang ina. Welcome para sa isa na namang kwentong kakaiba. Kung ikaw ay mahilig sa istorya ng krimen, mga kakaibang kaganapan, at mga kwentong hubuli sa iyong atensyon at imahinasyon, ang channel na ito ay para sa iyo. Para maging updated sa mga bagong istorya, please subscribe. Also, para mas lumawak pa ang maabot ng video na ito, please like, share, and comment. Ang kakaibang kwento ni Thomas Parkin ay nagsimula noong 2003, sa isang tahimik na apartment sa Brooklyn, New York. Isang trahedya ang nagbukas ng pinto para sa isang baluktot na plano. Ang ina ni Parkin na si Irene Prusik ay pumanaw sa edad na 77 noong September 2003. Para sa karamihan, ang pagkamatay ng isang mahal sa buhay ay panahon ng pagluluksa at pagsasara ng isang kabanata. Pero para kay Thomas, ito ay simula pa lamang ng isang nakakakilabot na panlilinlang. Sa halip na magluksa, nakakita si Thomas ng isang kakaibang pagkakataon, isang baluktot na paraan para ipagpatuloy ang pamumuhay gamit ang pangalan ng kanyang ina, at higit sa lahat, ang mga benepisyo nito. Ang apartment na tinirhan ni Irene ay rent-controlled, isang bihirang kayamanan sa New York City dahil sa mas magandang panuntunan at benepisyo kumpara sa ibang apartment. Alam ni Thomas na kapag nawala ang apartment, hindi lamang ang tahanan ng kanyang pagkabata ang mawawala, kundi pati na rin ang mga benepisyo ng kanyang ina. Nahaharap sa matinding problemang pinansyal, si Thomas ay nagpasya sa isang plano na lubhang ikagugulat ng lahat, ang panatilihin niyang buhay ang kanyang ina, kahit sa papel at mga dokumento lamang. Sa isang baluktot na plano, sinimula ni Thomas na magpanggap bilang kanyang ina. Literal na isinusuot niya ang buhay ni Irene. Kinuha niya ang wig, make-up, at damit ng kanyang ina. Pinag-aralan din niya ang boses nito, isang matinis at mahina na boses, tulad ng tunay na Irene. Sa bawat pagkakataon na lalabas si Thomas ng kanilang tahanan, ang kanyang natural na katauhan ang umaalis. Ngunit sa oras na makarating siya sa opisina ng Social Security, siya ay nagbabalat kayo bilang Irene Prusik. Dahil sa pagpapanggap na ito ni Thomas, inakala ng mga tao sa kanilang lugar na buhay pa rin si Irene at si Thomas ay nagpatuloy bilang mabuting anak dahil sa pagtulong sa pang-araw-araw na gawain. Ang detalye ng kanyang pagpapanggap ay kasing nakakakilabot ng pagkabighani nito. Isipin mo na lang, si Thomas, isang lalaki sa kanyang 40s, papasok sa isang opisina ng gobyerno, suot ang damit ng kanyang ina habang naka-sunglasses upang maitago ang kanyang mukha. Lalakad siya ng mabagal, nagpapanggap na mahina, upang makakuha ng simpatsya at maiwasan ang pagdududa. Ngunit hindi nag-iisa si Thomas sa huwad na gawain ito. Kasabwat niya si Milton Remolo, na nagpanggap bilang pamangkin ni Irene. Magkasama nilang pinatibay ang kasinungalingan. Sa loob ng 6 na taon, nakatanggap sila ng humigit kumulang $100,000 sa mga benepisyo ng Social Security, Medicaid, at mga rent subsidies.
Nagpapatuloy si Thomas sa kanyang papel bilang Irene, nililinlang ang lahat upang maniwala na buhay pa ang kanyang ina. Pero hindi lang pera ang pinag-uusapan dito. Ang apartment ay isang simbolo ng kanyang nakaraan. Ang rent-controlled apartment na pagmamay-ari ng kanyang ina ay naging sentro ng isang legal na alitan, at ang pagkawala nito ay nangangahulugan ng pagkawala ng natitirang bahagi ng pamana ng kanyang ina. Ang takot na mawala ito ay nagtulak kay Thomas na mas lalong lumalim sa kanyang panlilinlang. Ang pagpapanggap na buhay pa si Irene ay isang paraan upang maipanatili ang tahanan na kanyang kinagisnan mula pagkabata. Sa loob ng 6 na taon, napakahusay ng ginampanan ni Thomas ang kanyang papel. Sa mga mata ng mga nakakita sa kanya bilang Irene ay tila walang kakaiba. Uupo siya sa harap ng mga clerk, pipirma gamit ang nanginginig niyang kamay, nagsasalita sa boses na kanyang pinag-aralan. Para sa kanila, si Irene ay isang matandang babaeng nagsusumikap na mabuhay. Gayunpaman, tulad ng iba pang matagal ng panloloko, nagsimula na rin ang unti-unting paglitaw ng mga bitak ng kasinungalingan. Noong 2009, nagsimulang mabuwag ang mga pader ng maingat na binuong plano ni Thomas. Nakatanggap ng isang anonymous tip ang mga otoridad na may kakaiba kay Irene Prusek, isang maliit na piraso ng impormasyon na nagbukas sa mga mata ng mga investigador. Nagsimula silang magsaliksik sa kaso at napansin ang ilang mga hindi pagkakatugma, na tila may kakaiba kay Irene. Sinimulan nilang busisiin ang kaso. Ang kanilang natuklasan ang magiging katapusan ni Thomas. Tiningnan ng mga investigador ang footage ng iba't ibang pagbisita ni Thomas sa Social Security offices. Napansin nila ang isang kakaibang bagay, si Irene ay tila masyadong maliksi para sa isang babae na nasa edad 80. Masyadong matatag ang kanyang mga hakbang, masyadong tiwala ang kanyang mga galaw. Nang ikumpara nila ang mga lumang larawan ni Irene sa babaeng nakikita nila sa video, hindi nila maiwasang mapansin ang mga pagkakaiba sa mukha at katawan. Dahil dito ay unti-unting lumakas ang kanilang hinala, at ilang sandali na lamang ay tuluyan ng mabubunyag ang panloloko ni Thomas. Pinag-ibayo ng mga otoridad ang kanilang investigasyon, at sa mas malalim nilang pag-usisa, mas lalong naging malinaw ang nakakatakot na katotohanan. Sa isang pagdinig sa hukuman tungkol sa kaso na kinasasangkutan ng apartment na kanyang tinitirhan, matapang na dumalo si Thomas habang nakadisguise pa rin bilang si Irene. Suot ang red cardigan, naka-lipstick at naka-sunglasses ay walang alinlangan siyang humarap para pag-usapan ng legal na kaso hinggil sa kanyang apartment. Lingid sa kanyang kaalaman, sa oras na mga yon ay handa na ang mga investigador na siya ay paaminin. Sa pagkakataong ito, may dala ang mga otoridad na mga video at ebidensya na magpapatunay ng pagpapanggap ni Thomas. Sa pagharap ni Thomas sa mga otoridad ay inihayag ang komplikadong panloloko na ginagawa niya sa loob ng maraming taon. Isipin mo ang gulat sa hukuman nang matuklasan ang buong katotohanan. Nariyan ang isang lalaki na ginugol ang maraming taon sa pagpapanggap bilang kanyang patay na ina, maging ang mga kilos at boses nito, pilit na kinukumbinsi ang lahat na siya ay buhay pa. Nanahimik ang buong korte sa pagkabunyag ng katotohanan. Tapos na ang laro, at ang kakaibang double life ni Thomas ay tuluyan ng nalantad. Noong 2010, inaresto si Thomas at kinasuhan ng grand larceny, identity theft, forgery, perjury, at fraud. Inaresto din ang kanyang kasabwat na si Milton Remolo. Sa loob ng paglilitis, patuloy pa rin ang kakaibang depensa ni Thomas. Iginiit niyang buhay pa ang kanyang ina. Ang kanyang pahayag ay kakaiba at walang batayan sa harap ng napakaraming ebidensya laban sa kanya. Hindi naniwala ang hukuman, ang surveillance footage, ang peking pirma, ang maingat na binuong pagpapanggap. Lahat ng ito ay nariyan, hindi maitatanggi. Sa huli, si Thomas ay nahatulang makulong ng hindi bababa sa 13 taon, samantala ang kanyang kasabwat na si Milton ay nahatulan ng 3 taong pagkakakulong. Ang kwento ni Thomas Parkin ay isa sa pinakakakaibang kaso ng panloloko. Sa loob ng 6 na taon, namuhay siya sa anino ng kanyang yumaong ina, kumakapit sa kanyang pagkatao, mga benepisyo, at sa apartment na simbolo ng kanyang nakaraan. Ang kanyang desperadong pagkapit sa kung ano ang nawala ay nagtulak sa kanya sa isang madilim na landas, isang landas na kalaunan ay haantong sa kanyang pagbagsak.
Sa kanyang pagsubok na kumapit sa nakaraan, nawala sa kanya ang lahat, ang kanyang kalayaan, ang kanyang reputasyon, at ang mismong tahanang pilit niyang ipinaglaban. Sa huli, bumagsak din ang kanyang tinahing kasinungalingan. Ang nagsimula bilang desperadong hakbang para manatili sa mga benepisyo ng kanyang ina ay nauwi sa isa sa pinakanakakabalisang kaso ng pandaraya sa New York. At habang tila hindi kapanipaniwala ang kwento ni Thomas Parkin, ito ay nagpapatunay na kahit gaano pa kaingat mong itago ang kasinungalingan, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan.